Kung magkakaroon siguro ng statistics ng top 10 na sumisira sa relasyon ng tao, magkakapatid man yan, mag-asawa, magkatrabaho, magkaibigan at iba pa, palagay ko isa sa mapapasama sa listahan yung issue ng fairness o pagiging patas. Maaaring naging biktima na din kayo kagaya ng mga pangyayari na kung saan may nanlalamang at siguro nakabiktima na rin kayo. Sa mga pila halimbawa, hindi ba nakakainis yung ang tagal-tagal mo naghihintay tapos biglang may sisingit? Hindi patas kasi naghintay tayo ng matagal tapos may nakalusot lang ng gaganong-ganon lang. Kaya lang pag tayo naman yung nakasingit sa mahabang pila, nasasabi naman natin na, naku, buti na lang nakasingit ako. Kung hindi, ang tagal ko maghihintay. Talaga yatang mahirap maging patas dahil pag tayo biktima, nagrereklamo tayo. Pag tayo naman ang napaboran, siyempre tuwang-tuwa tayo. Isa sa mga aral na aking natutunan sa nanay namin ay ang pagiging patas. Meron siyang mga prinsipyong itinuro na sa kanya ko lang natutunan, lalong-lalo na sa pagiging patas sa aming magkakapatid. Tatlo kaming magkakapatid at mahirap din maging patas pag higit sa isang anak mo. Pero ang turo sa amin ng nanay ko nung maliliit pa kami, na hanggang ngayon ay na-appreciate ko yung prinsipyong yon, kung sinong naghati, siya ang huling pipili. Naku, ibang klaseng patakaran yon. Halimbawa, pag may pasalubong na chocolate o kaya may nagbigay, kailangang patas. Naalala ko, binibilang ko pa isa-isa yung saka ko hahatiin sa tatlo. Lalo ko namang problema pagka alanganin yung bilang, kailangan kapakain ko pa sa nanay ko para pantay-pantay kami. Lalong nagiging mahirap nung with peanuts na, yung dilaw yung balot. Pagka yun ang natanggap namin, kasi bukod sa ang hirap bilangin, iso-sort out mo pa dahil iba-iba yung sukat. Pag may chocolate bars naman, ultimo yung mga napinga sa maliliit. Sinasama ko sa hati para maging patas dahil ako madalas ang tagahati. Ngayon, ito. Pagkatapos kong hatiin, panonoorin ko naman kung paanong siyasatin ng mga kapatid ko yung hinati ko at iiwan sa akin yung pinagpilian. Talagang kailangan patas kasi sa prinsipyong kung sino naghati, siya huling pipili. Pag nanlamang ka, ikaw ang kawawa. Walang samaan ng loob kasi patas. Alam mo sabi ng Bible, ayaw ng Panginoon ang dayaan sa kalakalan. Kung mag-uusap-usap tayo at sisikaping maging patas, palagay ko madaming mga magkakapatid ang di mag-aaway dahil sa mana. Madaming relasyon ang di masisira. Pwede ba mangyari ito? Pwede. Basta handa tayong sumunod sa sinabi ni Lord at willing tayo na sa atin magsimula. May pag-asa pa. Kaya, asa ka pa.